Sa ngayon po ay Pisana. Ito na ang mga unang balita. Hindi lang banta sa presidente kundi banta sa national security ang mga sinabi noon ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Bahagi yan ang kanyang pagtestigo sa impeachment trial ng bise. Dagdag pa niya, iniimbestigahan din nila ang umano'y pattern ng violence ng pamilya Duterte. May unang balita si Sandra Aguinaldo. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Hindi na umano simpleng banta kundi isang plano kung ituring ng National Bureau of Investigation ang payag na ito ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference noong 2024 ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sapagat ang tingin po namin dito ay inianunsyo ng ating Vice Presidente ang kanyang planong pagpatay sa Pangulo ng Pilipinas at mga nabanggit pang kanyang gustong ipapatay doon po sa kanyang pagbabanggit sa kanyang press conference. Sa pagsalang ni Matibag bilang testigo sa impeachment trial, tinanong siya ng prosecution sino ang sinasabi ng bise sa press briefing na kanyang kinausap. Sabi ni Matibag may natukoy na silang persons of interest kaugnay rito. Meron po tayong mga leads natin pong sinusundan at katunayan, we already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy doon sa taong kinausap ng ating Vice Presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente. Pero tumanggi si Matibag na pangalanan ang mga ito dahil patuloy pa raw ang investigasyon at kailangan nilang protektahan ang kanilang mga impormante. Itong persons of interest kasama sa pagpaplano at inamin sa inyo na mayroong pagpaplanong ginagawa para pumatay. Meron po silang impormasyon na magtuturo po dito sa pagpaplanong Hindi ito po. sila yung kasama sa pagpaplanong pumatay. Sa ngayon po, Magtuturo lang sila. Doon po sa iba persons of interest, meron po kaming kinukonsidera doon na maaaring siya po ang kausap mismo ng Vice Presidente. Abril ngayong taon nang lumikha raw ang NBI ng Special Task Force para imbestigahan ang banta sa buhay ng Pangulo na ayon kay Matibag ay seryoso, aktibo at nagpapatuloy. Sa pagtatanong ni Lead Prosecutor Batangas Representative Jervil Luistro, ipinunto ni Matibag ang umunay pattern of violence na hindi lang sa mga pahayag ng bise, kundi maging sa ibang miyembro ng kanyang pamilya. Gaya ng pahayag ng bise noong October 2024. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Myself, cutting his head. Na may pareho raw tema sa sinabi ni Davao City Mayor Baste Duterte nang ilunsad ang Rage Coalition nitong Abril. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Yung pong video na yan ay amin pong naikumpara sa mga naging pahayag ng ating Vice Presidente na kung saan meron din po kaming bidyong binalikan na ang ating Vice Presidente ay nagre-refer din po sa pagtanggal ng ulo ng ating pong Presidente. Kung kaya't nakita namin po ang pagkakahambing ng statement po ng ating pong Mayor at ng Vice President Sara Duterte. Ipinakita rin ang video na ito ni Vice President Duterte nang panununtok niya sa isang sheriff nung mayor siya ng Davao City noong 2011. Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito? Sabi pa ni Matibag, hindi lang banta sa Pangulo ang nakikita nila, kundi banta sa national security dahil sa anyay network ng bise at ama nitong dating Pangulo. It is a kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pagbabanta ay gumagaya na rin at nagbabanta, lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pamilya. Napansin ko nga po na tumaas ang antas ng kaguluhan. Kita-kita natin, meron pong mga panahon na natin pong Pangulo ay nasa isang event na live, meron pong mga magko-comment na barilin na yan, meron pong mga video na nakuha ang ating CCD
na mayroong nagkakasa ng baril at ang reference din po ay isang bala lang to sa ulo ng presidente. So yan po yung kapansin-pansin na nagdudulot sa atin ng panganib sa ating Pangulo at sa ating pong pambansang seguridad. Sa investigasyon ng NBI, kinonsidera rin daw nila ang dokumento mula kay Arturo Las Cañas na tinawag ni Matibag na open source intel. Si Las Cañas ang nagpakilalang dating hitman ng Davao Death Squad at isa sa mga testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Tinutulan ito ng abogado ng bise at ipinuntong hindi pirmado at hindi notarized ang pinakitang affidavit ni Las Cañas. Pinayagan ng korte na mabasa ang bahagi ng salaysay ni Las Cañas. As allegedly ordered to him by Mayor Inday Sara Duterte Carpio. The reading of this document, Your Honor, already creates an impression, not just to the minds of the senator judges, but also the public. They may be misled, Your Honor, to believing the truth or falsity of these statements. So in other words, Your Honor, this is highly improper with all due respect, Your Honor, for this honorable court to allow the reading of a portion of an affidavit that was not authored by this witness. Ang depensa ay nilarawan bilang hearsay, sabi-sabi, masyado pang maaga at trial by publicity ang naging testimonya ni Matibag. Sa cross-examination ng abogado ng bise na si Attorney Mark Villuan, sinabi niyang tina-trial by publicity ang mga pahayag ni Matibag dahil wala siyang ibinulgar na iba pang detalye, lalo't hindi pa naman daw pinalang investigasyon ng NBI sa umano'y pagbabanta ng bise. Isn't that a trial by publicity? Hindi po. Sapagkat kaya nga po namin hindi inilalabas yung aming pong mga confidential at secret na investigation. Lamang nga po, tayo'y pinatitistigo rito. Kung hindi nyo pa po pala kayang magbigay ng detalye, bakit nyo pa po nilabas na may leads kayo in the first place? Sagot ni Matibag, hindi pa tapos ang investigasyon. Pero oras na maging pinal ito ay kukumprontahin o ihaharap nila kay Vice President Duterte ang resulta ng kanilang investigasyon. Mas maganda nga po kung si VP Sara mismo magsabi dito kung meron siyang kinausap. Tinawag din na hearsay ng depensa ang alam ni Matibag tungkol sa investigasyon na ginawa ng NBI noong 2025 dahil 2026 lang siya naging direktor ng ahensya. For the benefit of this honorable court and the Filipino people watching, inaamin nyo ba na wala kayong personal na kaalaman sa nangyaring investigation starting November 23, 2024? Malinaw naman po yun at ang korte po ay can take judicial notice of the fact na hindi pa po ako NBI director ng panahon na yun. So you're confirming that you do not have personal knowledge because you were only appointed as NBA director a year later or on February 20, Your Honor, ask and 2026, answer correct? I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis? Entries in official records are considered as prima facie evidence of the contents thereof. And thus, it's exactly the basis of the witness in answering the question of the defense. Sa tangkang pagkwestiyon ng depensa sa motibo ni Matibag, ipinakita nila na isang asawa ni Matibag sa mga nag-endorso ng articles of impeachment laban sa bise. Pati mga critical na opinion pieces ni Matibag kung saan tinawag niyang bratinela ang bise. Ayon kay Matibag, katawagan ito na galing sa ama ng bise na si dating Pangulong Duterte. Inilabas din ng depensa ang isang graphic na nagpapakita ng mas mataas na ratings ng bise kesa sa Pangulo. Punto ng depensa, may betrayal of public trust bang nangyari? You mentioned that you have an ongoing investigation. Do materials like this, insofar as how Filipino people view or trust VP Sara, have an effect in your investigation? Ang ibig sabihin po ba nito, ang isang pinakakilala at popular na tao pwede lang gumawa ng krimen at hindi natin papapanagutin? Kasunod ng cross-examination ng depensa kay Matibag ay humiling sila ng continuance o karagdagang oras para usisain si Matibag kaugnay sa anilay mga bagong detalyeng ipinakilala ng NBI Director, kabilang ang salaysay ni Las Cañas. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News. Kinwestiyon ng kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang paghiling ng prosekusyon na isumpi ang tax at bank records ng bise. Sa kanyang social media post na nasa lengguaheng Bisaya at isinali ng GMA News sa Filipino,
Sinabi ni Congressman Duterte na dapat sa simula pa lang kompleto na ang kaso ng House Prosecution Panel. Tila mabilis daw ang pag-impeach sa kanyang kapatid kahit anya'y kulang pa ng basihan. Samantalang ang mga mastermind at sangkot sa flood control scandal, hinahanapan pa lang ng ebidensya hanggang ngayon. Sagot ng House Prosecution Panel, ang impeachment trial ang tamang lugar para ilabas lahat ng ebidensya. Giiti House Prosecutor Representative Chel Jokno, hindi ito fishing expedition at walang shortcut sa proseso. Sa isa pang pahayag, sinabi ni Congressman Duterte na sa halip na ipilit ni Jokno na may basihan ng kanilang aligasyon, dapat daw niya ipaliwanag kung anong ebidensya ang magpapatunay na may impeachable offense ang bise. Pinuna rin ni Puwersa ng Pilipinong Pandagat Party List Representative Harold Duterte ang paghiling sa sumpina. Ayon kay Representative Duterte na pinsan ng bise, ipinapakita nito na kulang ang kaso ng prosekusyon at may mga grupong nakapagdesisyon na sa kaso ng bise kahit hindi pa nakikita ang lahat ng ebidensya. Kinundina ni Pangulong Bongbong Marcos ang insidente sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea kung saan 2 sundalo na Pilipino ang sugatan matapos paghampasin ng mga tauhan ng China Coast Guard. Hamon naman ng Armed Forces of the Philippines sa China ilabas ang buong video ng konfrontasyon. Naglabas kasi ang China ng sarili nilang kuha ng insidente at iginigit na Pilipinas ang unang ng udyok. May unang balita si Katrina Son. Sa mga video na inilabas ng Armed Forces of the Philippines, kita ang rigid hull inflatable boat ng China Coast Guard malapit sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Ayon sa AFP, layo ng mga sundalo ng Philippine Navy na sakay ng rubber boat na itaboy ang mga taga-CCG. Nauwi ito sa komprontasyon. Sa isa pang video, kita ang panduduro ng mga taga-China Coast Guard. At sa isa pang kuha, kita naman ang isang taga-Philippine Navy na may bitbit na sagwan. Kasunod nito, inilabas ng AFP ang mga video kasunod ng alegasyon ng Chinese Embassy na ang mga Pilipino ang unang namalo gamit ang kanilang mga sagwan sa mga tauhan ng CCG. Pinabulaanan ng AFP ang alegasyon, sabay giit na hindi ang kanilang tauhan ang nagsimula ng gulo. Lumala raw ang tensyon ng isnabin ng CCG ang paulit-ulit na abiso sa kanila na umalis. At noong pinalo nila sa ulo ang isang sundalo gamit ang kahoy na baton. Ang nangyari, may kukumpara raw sa nangyari noong June 17, 2024 kung kailan nagkainitan ang CCG at AFP sa Rore Mission sa BRP Sierra Madre. Sa nangyari sa Ayungin, sabi ng AFP, illegal ang paglapit ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre kung saan may sovereign rights ang Pilipinas sa ilalim ng international law. Ayon sa AFP, nakalapit ang China Coast Guard ng 20 hanggang 30 meters mula sa BRP Sierra Madre. We need to understand na ang BRP Sierra Madre is a commissioned naval vessel. At ito ay nakalagak sa 105 nautical miles na exclusive economic zone natin. No? Ibig sabihin, ito ay napapaloob sa ating jurisdiction. Opo. So, paglapit dito ng dalawang China Coast Guard ng China Coast Guard Navy, it's actually provocation on their part. Ang ganitong pangyayari, this is because of the illegal presence in our maritime zones. So long as they are there illegally, the potential for any coercive and aggressive action will always be there, to include the deceptive messaging. Hamon ng AFP sa China, ilabas ang kompletong video para magkaalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. So what they are showing is a spliced or incomplete version of the video. If they show the full context of the video that they took, it will be incriminated against them. It will be self-incriminating. Nasa pangangalaga naman ng BRP Melchora Aquino ang 2 sundalong nasugatan. Ayon sa PCG, habang kinukuha ang 2 sundalo, nagpatupad ng blocking maneuvers ang CCG. The only violent act and barbaric act na ginawa dito is the China Coast Guard hitting directly the head of our personnel from the Armed Forces of the Philippines. Ang insidente sa Ayungin Shoal ang isa sa mga unang hamon na kakaharapin ng bagong upong Chief of Staff ng AFP na si General Antonio Nafarrete. We have to stand our ground. Atin yan. No?
rest assured that we will also do our jobs. And I think they're ready for it. We have our rules of engagement also there. Kinondena naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang insidente sa Ayungin Shoal. Hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China. Ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos si Chinese Ambassador. Ayon sa Malacanang, ang pulong ay kaugnay ng insidente sa Ayungin Shoal. Itong unang balita. Katrina Son, GMA News. Nanindigan si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuen, na Pilipinas ang unang ng udyok kaya nagkasakitan ng mga sundalong Pilipino at China Coast Guard sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Taliwas ito sa sinasabi ng Armed Forces of the Philippines sa mga taga-China Coast Guard, ang unang nanakit sa mga sundalong Pinoy. Nagpulong sina Pangulong Bongbong Marcos at si Ambassador Chuen kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal. Sabi ng Malacanang may kinalaman sa national security ang pulong ng dalawa. Hindi rin idinitalya ng Chinese Ambassador kung anong pinag-usapan nila ni Pangulong Marcos. Nakatuunan niya ito sa paghahanap ng solusyon sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Iginit niya na hindi pa rin kinikilala ng China ang 2016 arbitration ruling na nagpawalang bisa sa pag-angkin ng China sa halos buong South China Sea. No. We even don't accept, the arbitration. We think it's illegal, it's void, it's not. We made it very clear, the exclusive statement, we will never accept or participate in such kind of arbitration. So when you did that, when you think it's illegal binding, we say no, it's illegal, it's non-binding. Kasunod ng mega oil price hike, nagsasagawa ng kilos protesta ang grupong Manibela sa Quezon City. May unang balita live si Gabriel Gonzales. Gabriel. Iga, nagtitipon-tipon dito sa Philcoa sa Commonwealth Avenue ang ilang miyembro ng grupong Manibela para iparating ang kanilang pagkadismaya sa panibagong malakihang taas presyo sa produktong petrolyo. Ngayong Miyerkules ang simula ng 2 araw na tigil pasada ng grupong Manibela para iprotesta ang sunod-sunod na taas presyo sa krudo at ang umano'y hindi pakikinig ng pamahalaan sa hinaing ng mga tsuper na itas ng pamasahe sa jeep. Nasa 100 miyembro ng grupo ang naririto sa Philcoa ngayon. Bit-bit ang mga tarpaulin, sigaw ng grupo, ibasura ang excise tax at value-added tax sa presyo ng produktong petrolyo. Iba-iba ang pananaw ng ilang commuter sa panawagan ng grupo na itaas ang pamasahe sa jeep. Ayon sa commuter na si John Well Pacne, magtaas lang ng piso sa pamasahe, apektado na ang mga kagaya nilang minimum wage earner. Ang isa pang commuter na si Albert Manimbo, naintindihan naman ang hinaing ng mga tsuper. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Naintindihan ko naman po kasi dahil sa hirap ng buhay niya, dahil taas ng bilhin, gasolina, pagkain, ano lang din ang kinikita niyan eh. Basta parang hindi sapat sa pamilya nila dahil pamilyado rin yan. Para sa amin sa mga minimum wage lang, parang kami rin apektado rin po kasi kami, sahod namin, hanggang lang talaga. Ang budget namin, kalahati ng sahod namin, doon na punta sa pamasahe. Igan dito sa Commonwealth Avenue ay punuan na ang mga bus at mga jeep kaya't ang ilan sa ating mga kababayan nagtsatsaga na sumabit sa mga bus at jeep para makasakay lamang. Nakadeploy naman dito ang ilang mga tauhan ng Quezon City Traffic and Transport Management Department para tumulong sa pagmamando sa trapiko. At yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Gabriel Gonzales, GMA News.